Sa malawak na tahanan ng mga Villamonte, pininturahan ng matitingkad na kulay ang kanilang garahe kung saan nakaparada ang bagong-bagong sports car ni Amara. Katatapos lang niyang mag-aral sa prestihiyosong universidad sa Maynila, kung saan siya'y nag-aral ng management. Sa kanyang pagbalik sa bayan ng San Antonio, nadama niyang siya ang sentro ng atensyon ng lahat. Kasama sa kanyang mga dalang gamit ang mga mamahaling bag at alahas na naging palatandaan ng kanyang marangyang buhay. "Manang Bining," sigaw ni Amara habang pababa ng hagdanan. "Nasaan na ang kape ko? At ipahanda mo na rin ang kotse, lalabas ako." "Opo, iha," sagot ng kanyang yaya, na mabilis na nagmamadaling kumilos. Sanay na si Manang Bining sa pag-aalaga kay Amara. Bagamat mabait ito sa kanya, hindi maitatanggi ang kasosyalan at pagkapihikan ng dalaga. Mula sa kanyang kwarto, tanaw ni Amara ang kabuuan ng kanilang malawak na bakuran at ang abala, ngunit maaliwalas na bayan. Ngayoy parang maliit na mundo ito sa kanya, matapos manirahan sa lungsod ng ilang taon. Ngayon, pakiramdam niya'y siya ang pinakamahalagang tao sa San Antonio. Sa kabilang bahagi naman ng bayan, sa mas simpleng tahanan na yari sa kahoy, nag-aayos si Gideon ng kanyang gamit. Isang lumang backpack, ilang piraso ng damit, at isang sapatos na matagal nang pinagtiisan. Ito ang kanyang ari-arian. Kahit simpleng truck driver lamang, kilala siya sa kanilang lugar bilang isang masipag at mapagkumbabang lalaki. "Gideon," tawag ng kanyang kapitbahay, si Mang Efren. "Kumusta naman ang biyahe mo? Napansin ko, mas maaga kang umuwi ngayon, ah." "Oo, Mang Efren. Medyo magaang ang ruta ngayon," tugon ni Gideon habang inaayos ang gulong ng kanyang truck. "Siguro maswerte lang, pero kailangang bumawi rin sa susunod na araw." Si Gideon ay maingat sa kanyang trabaho. Hindi niya kailanman inisip na magpanggap o magkunwari. Para sa kanya, ang pagiging masinop at maayos ang pakikitungo sa kapwa ang pinakamahalaga. Isang araw, napagdesisyunan ni Amara na pumunta sa palengke ng bayan. Nais niyang makita kung ano ang nangyayari doon, bagamat tila alanganin ang kanyang pakiramdam. Sa kanyang pananamit na tila pangkotse ng lungsod, tumawid siya sa masikip at abalang lansangan. Sa kanyang paglalakad, natabig niya ang isang timba ng tubig na dala ng isang bata at bahagyang nadumihan ang kanyang mamahaling sapatos. "Ano ba yan?" sigaw niya. "Manang Bining, tingnan mo nga, nadumihan ang sapatos ko." Bago pa maayos ang kanyang sapatos, narinig niya ang malakas na busina ng truck. Isang maliit na aksidente ang nangyari. Naipit ang isang sasakyan sa daan, dahilan para huminturin ang truck na minamaneho ni Gideon. Napilitan siyang bumaba upang tumulong sa pagsasaayos ng sitwasyon. Dahil dito, hindi na iwasang mapadikit si Gideon kay Amara, na nakatayo sa gilid at nagmamasid. "Pasensya na, miss," sabi ni Gideon habang nilalampasan si Amara upang tulungan ang nasiraang kotse. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bahagyang natalsikan ng grasa mula sa kanyang kamay ang designer dress ni Amara. Napansin niya ito kaagad at nag-alab ang kanyang mukha sa galit. "Ano ba naman yan? Paano mo nagawang madumihan ang damit ko?" Malakas na bulalas ni Amara. Huminto si Gideon, nagtaka sa biglaang galit ng babae. "Pasensya na po, hindi ko sinasadya," magalang niyang sagot. "Huwag po kayong mag-alala, malilinis naman po yan." "Malilinis? Alam mo ba kung magkano itong damit ko? Bakit ba ang mga tulad mo ay hindi marunong lumugar?" Hindi na napigilan ni Amara ang kanyang inis. Sabay lingon palayo at hinila si Manang Bining. "Tara na, Manang, aalis na tayo." Naiwan si Gideon na nagtataka. Sanay na siya sa pagharap sa mga mapanghusga, ngunit hindi niya inakala na magmumula ito sa isang babaeng tila nasa ibang level ng kayabangan. Tumalikod siya, piniling magpatuloy na lang sa kanyang ginagawa. Ngunit sa kanyang isipan, hindi niya napigilang isipin ang dalagang iyon, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katanungan kung paano naging ganoon ang kanyang ugali. Sa kabilang dako, habang sakay na ng kotse pa uwi, nanatili sa isipan ni Amara ang mukha ng binatang iyon. Bagamat napuno siya ng inis,
Hindi niya maitatangging kapansin-pansin ang tindig at itsura nito. Kahit marumi, may kakaibang dignidad sa kilos nito na hindi niya maipaliwanag. "Manang," tanong ni Amara, "kilala mo ba ang lalaking iyon? Ang driver na iyon?" "Si Gideon, iha," sagot ni Manang Bining. Isa siya sa mga kilala dito sa bayan. Tahimik, masipag, at marami ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang kabutihan. Hindi na sumagot si Amara. Inilingan na lamang niya ang kanyang tingin palabas ng bintana. Hindi niya akalaing isang simpleng tagpo ang mag-uudyok sa kanya na muling pag-isipan ang buhay sa San Antonio at ang mga taong bahagi nito. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan pauwi, bumagal naman ang takbo ng kanyang isip. Sino nga ba talaga si Gideon? Bakit tila may nararamdaman siyang kakaiba na hindi niya maipaliwanag? Sa sandaling iyon, kahit saglit, natunaw ang kaunting kayabangan niya, kapalit ng bagong kuryosidad. Malalim ang gabi sa bayan ng San Antonio, ngunit gising pa si Gideon sa maliit na barong-barong na inuupahan niya sa gilid ng bayan. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, nakalatag ang ilang lumang litrato, isang mapa ng probinsya, at isang notebook na punong-puno ng mga tala. Nasa kaliwang bahagi naman ang laptop na naka-login sa secure server ng kanyang kumpanya sa California. May mga lumang dokumentong naka-display sa screen, mga financial records, land deeds, at ilang email threads na patungkol sa pagkawala ng kanyang kapatid. Efren, tawag ni Gideon sa mekanikong matagal ng kaibigan ng kanyang pamilya. "Tingin mo, may pag-asa pa ba akong mahanap ang mga sagot dito?" "Gideon," sagot ni Mang Efren habang abala sa pag-aayos ng lumang generator sa likod ng barong-barong. "Matagal ko nang kilala ang pamilyang Reyes. Alam kong matiyaga at matalino ka. Kung may makakahanap ng kasagutan, ikaw yun. Pero tandaan mo rin, minsan ang sagot, nasa harapan mo na. Kailangan lang ng tamang panahon para makita mo ng malinaw." Tumango si Gideon habang iniinom ang natitirang kape sa kanyang tasa. Binuksan niya ang isa pang dokumento, isang lumang sulat na natagpuan niya sa dating bahay ng kanyang pamilya. Dito nakasaad ang mga detalye ng malaking utang na kinasangkutan ng kanyang ama. Ang naturang utang ang dahilan ng pagkawala ng kanilang lupain at, sa huli, ang pagkawala rin ng kanyang ama sa mundong ito. Ngunit higit pa rito, nakasulat din ang pangalan ng taong tumulong sa kanilang pamilya noong panahong iyon, Emilio Villamonte. Ang pangalan ay tila punyal na tumarak sa kanyang alaala. Ang mga Villamonte, ang pinakamaimpluwensyang pamilya sa bayan. At ngayon, nalaman niyang may kinalaman sila sa dati nilang kabuhayan. Pero ano ang tunay na papel ni Emilio Villamonte? Tinulungan ba niya ang pamilya nila? O siya ang dahilan kung bakit sila nawala? At paano ito konektado sa pagkawala ng kanyang nakababatang kapatid? Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Sa kabila ng kalituhan, nanatili siyang kalmado at nakatutok sa misyon. Kung tunay ngang may alam si Emilio Villamonte tungkol dito, bulong ni Gideon sa sarili, kailangan kong malaman. At sa tingin ko, ang anak niyang si Amara ay maaaring maging susi. Sa susunod na mga araw, patuloy niyang isinagawa ang kanyang double life. Sa harap ng mga residente ng San Antonio, siya'y isang simpleng truck driver. Walang pretensyon, walang yabang. Sa likod naman nito, siya ang CEO ng Regal Sky Freight, isang malawak na logistics network sa Amerika na kilala sa mahusay na serbisyo at advanced na teknolohiya sa pagdadala ng kalakal. Sa tuwing may free time siya, pinupuntahan niya si Mang Efren. Hindi lamang mekaniko si Mang Efren para kay Gideon, isa rin itong tagapayo at parang tiyuhin na laging handang umalalay. "Efren, balita mo ba kung paano ako makakalapit sa mga Villamonte?" Tanong ni Gideon isang hapon habang nagkakape sila sa garahe ni Mang Efren. "Sa ngayon, ang alam ko'y madalas na may mga proyekto ang munisipyo na pinangangasiwaan ni Mayor Villamonte. Ang anak niya, si Amara, ay kasali sa ilang programa sa komunidad," sagot ni Mang Efren habang pinupunasan ang grasa sa kanyang mga kamay. "Pero siguraduhin mong hindi mo siya mabubuking agad. Kilala ang mga Villamonte sa pagiging mapanuri.
Kapag may naramdaman silang hindi tama, baka mahirapan ka nang makalapit pa. Ngumiti si Gideon. Salamat, Efren. Malaking tulong ang impormasyon mo. Dumaan ang mga araw, at kahit hindi pansin ni Amara, palaging nasa paligid si Gideon. Sa tuwing may community event o proyekto, madalas siyang nagpupunta para tumulong. Hindi siya nagpapakilala ng higit pa sa pagiging driver, ngunit sinigurado niyang makikita ng mga Villamonte ang kanyang pagiging masipag at maayos sa trabaho. Sa kabila ng kanyang simpleng kilos, napapansin ni Mang Efren na si Gideon ay palaging may dalang notebook at mahilig magsulat ng mga obserbasyon. Ang mga detalye ng bawat proyekto, ang mga ugali ng mga tao sa paligid, at ang mga komento ng mga Villamonte, lahat ng ito'y maingat na itinatala ni Gideon. Isang araw, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng punong mangga, muling nagtanong si Mang Efren. Gideon, hanggang kailan mo balak manatili rito sa San Antonio? May mga tao sa Amerika na naghahanap na rin sa'yo. Tumingin si Gideon sa mekaniko at huminga ng malalim. Hindi ako aalis dito hanggang hindi ko nalalaman ang katotohanan. Ang buhay ko sa Amerika, yon ang trabaho ko, ang pagiging CEO. Pero dito ko mabubuo ang kwento ng pamilya ko. Tahimik na tumango si Mang Efren. Sa mga panahong iyon, nakita niyang malaki na ang nabago kay Gideon mula nang bumalik ito sa bayan. Mula sa isang batang ambisyoso, ngayoy isa na itong lalaking puno ng determinasyon, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Bagamat hindi pa lubos na alam ni Gideon ang buong kwento, alam niyang kailangan niyang manatili sa kanyang plano. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nararamdaman na mas lumalapit na siya sa katotohanan. Ngunit alam niyang kapag natuklasan niya ang lahat, magbabago na rin ang lahat, kasama na ang tingin sa kanya ng mga Villamonte. Sa mga sumunod na linggo, hindi na naibalik ni Amara ang dating tahimik na pamumuhay sa bayan. Mula nang kumalat ang balita na sinusubukang ligawan siya ni Gideon, naging paboritong paksa ito sa kanilang munting komunidad. Sa bawat kanto ng bayan, tila may naririnig siyang bulong-bulungan. Narinig mo ba? Si Gideon, nanliligaw daw kay Amara. Ang iba'y natatawa, ang iba'y nagugulat, at ang karamihan ay nagtataka kung paano nangyari iyon. Sa barangay hall, kung saan madalas magkita-kita ang mga kabataan, laging laman ng usapan si Amara at ang truck driver. Si Ramon Galvez, ang anak ng isang congressman at dating nobyo ni Amara, ay isa sa mga aktibong nakikisali sa chismis. Si Ramon ay mataas ang tingin sa sarili at sanay sa marangyang buhay, kaya't hindi niya pinalampas ang pagkakataong mang-asar. Hindi ko akalain, Amara, sabi ni Ramon habang hawak ang isang baso ng iced tea. Nabababa ka sa ganoong level. Truck driver? Akala ko ba, standards mo ay pang Class A lang? Nagtawanan ng kanyang mga kaibigan habang si Amara naman ay tumikwas ang kilay. Ano bang pinagsasabi mo, Ramon? Sagot niya ng walang takot. Walang dahilan para ligawan ako ng taong yon. Alam naman nating lahat na walang future ang gaya niya. Putol ni Ramon na muling ikinatawa ng mga nasa paligid. Baka nakikita lang niya ang Villamonte name at umaasa siyang magkakaroon siya ng koneksyon. Bagamat hindi siya nagpapahalata, may bahagi kay Amara na naiinis sa mga ganitong usapan. Hindi dahil may simpatya siya kay Gideon, kundi dahil tila nawawala ang kanyang reputasyon bilang anak ng mayor. Sa isip niya, paano siya titingalain kung ang mga tao'y nag-iisip na ang isang simpleng truck driver ang nagkaka-interes sa kanya? Mas lalo niyang itinaas ang kanyang kilay at ipinalabas ang dating pagkatao na sanay sa karangyaan. Ramon, ani Amara, tumititig ng malamig. Kung inaakala mo na may halaga sa akin ang ginagawa ng truck driver na iyon, nagkakamali ka. Sa totoo lang, nakakatawa nga na iniisip niyang pwede niya akong abutin. Hindi mangyayari yon. Subalit kahit anong pagbalewala ni Amara, may iilang pagkakataon na napapaisip siya sa mga pangyayari. Si Gideon, bagamat simple, ay hindi nawawalan ng respeto sa kanya. Kapag may proyekto sa barangay na nag-aabot siya ng tulong, lagi itong tumutulong ng tahimik.
Hindi ito naghahanap ng atensyon o papuri. Kung minsan, may dala itong malamig na tubig para sa mga nagtatrabaho o kaya'y simpleng pagkain para sa mga voluntaryo. Lahat ng ito'y ginagawa ni Gideon nang walang hinihintay na kapalit. Sa isa pang event sa plaza, lumapit si Manang Bining kay Amara. "Iha," sabi nito, "alam mo, iba rin ang klase ng ugali ni Gideon. Hindi tulad ng iniisip ng marami. Mapagpakumbaba at mabait na tao iyon." Umiling si Amara, sinikap na huwag magpakita ng emosyon. "Manang, huwag ka nang makisali dyan. Hindi ako interesado sa mga tulad niya." Pinilit ni Manang Bining na magpatuloy. "Alam ko naman na mataas ang pangarap mo at marami kang plano, pero minsan, hindi rin masama na kilalanin ang mga tao sa paligid natin. Si Gideon, kung makikilala mo siya, malalaman mong mabuti ang kanyang intensyon." Pero nanatiling sarado ang isipan ni Amara. Sa kanyang paniniwala, wala nang saysay ang pag-usapan pa si Gideon, lalo't hindi naman siya interesado. Para sa kanya, sa mundo ng mataas na lipunan, wala siyang nakikitang lugar para sa isang simpleng truck driver. Samantala, sa kabila ng lahat ng naririnig ni Gideon, ang mga pangungutya, ang mga chismis, at ang masakit na mga salita, patuloy siyang nagpapakita ng respeto at kabutihan. Kung napadaan si Amara sa lugar kung saan siya nagtatrabaho, lagi siyang bumabati ng maayos. Kapag may nangailangan ng tulong sa proyekto ng barangay, mabilis siyang nagbibigay ng oras at lakas. Sa gitna ng lahat, nanatili siyang mapagpakumbaba tulad ng dati. "Bakit mo pa ginagawa yan, Gideon?" Tanong ni Mang Efren isang hapon habang nag-aayos sila ng mga kagamitan sa garahe. "Alam mo naman kung anong sinasabi ng mga tao." Ngumiti si Gideon at umiling. "Hindi naman ako nandito para magustuhan nila. Nandito ako para sa layunin ko. Kung may masasabi silang masama, hayaan mo na. Ang mahalaga, alam ko kung sino ako." Dahil dito, mas lalo lamang humanga si Mang Efren kay Gideon. Sa kabila ng mga paghamon, nananatili itong totoo sa kanyang prinsipyo, isang ugali na bihira nang makita sa panahon ngayon. Habang patuloy na umiikot ang chismis sa bayan, si Gideon ay nanatiling tahimik. Alam niyang darating ang araw na maiintindihan ni Amara at ng iba pa kung sino siya at kung bakit siya nandito. Sa panahong ito, malinaw na may malaking agwat pa rin sa kanilang dalawang mundo. Ngunit sa likod ng mga pangungutya at mabababang pagtingin, may ilang tao na nakakakita sa tunay na karakter ni Gideon, lalo na si Manang Bining. Bagamat hindi siya pinapakinggan ni Amara, nanatili siyang naniniwala na darating ang araw na magbabago rin ang pananaw ng dalaga. Malakas ang hangin ng gabing iyon, animoy hinahampas ng bagyo ang buong bayan ng San Antonio. Madilim ang paligid at halos wala nang makitang tao sa lansangan. Si Amara ay nakasakay sa kanyang kotse, mahigpit na nakahawak sa manibela habang pilit na nilalampasan ang mga bahaging binahana. Sa kanyang isipan, umaasa siyang makakauwi bago pa man tuluyang lumubog ang ilang bahagi ng kalsada. Ngunit habang patuloy siyang nagpupumilit magmaneho, biglang bumigay ang makina ng sasakyan. Tumigil ito sa gitna ng kalsada at kahit anong pilit niyang i-start, hindi na ito umaandar. Hindi naman maaari ito, bulong niya sa sarili, hinampas ang manibela sa inis. Binuksan niya ang bintana at sumigaw sa walang laman na daan. "May tao ba dyan? Tulungan niyo ako!" Ngunit tanging tunog ng ulan at hangin ang tumugon. Pinaikot niya ang mga mata, nagbabaka sakali na may darating na tulong. Ang kalapit na poste ng ilaw ay mahina na, halos hindi na makita ang paligid. Sinubukan niyang i-dial ang cellphone, ngunit nawalan na rin ito ng signal. Nagsimula ng madama ni Amara ang takot. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Walang mga gwardya, walang nakahandang tumulong. Dati, lahat ng kailangan niya ay nandyan agad. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, narinig niya ang lumang tunog ng isang paparating na truck. Isang makalumang sasakyan ang unti-unting lumapit at agad niyang nakita ang pamilyar na mukha ni Gideon mula sa windshield. Binuksan nito ang bintana at sumigaw sa kanya. "Miss Villamonte, may problema po ba?" Tanong ni Gideon,
Binabalanse ang boses sa pagitan ng pagiging magalang at praktikal. Sumiklab ang halo-halong damdamin kay Amara. Sa isang banda, nainis siya na si Gideon na naman ang makakakita sa kanya sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa kabilang banda, naramdaman niya rin ang bahagyang ginhawa na may isang tao na handang tumulong. Bagamat magkasalungat ang kanyang damdamin, napilitan siyang sumagot. "Nastall yung kotse ko!" Sagot niya, malakas para marinig ito sa ulan. "Hindi na umaandar at wala na rin akong signal." Bumaba si Gideon mula sa kanyang truck kahit na halos basain na siya ng malakas na ulan. Tiningnan niya ang makina ng kotse pero agad din siyang umiling. "Mukhang di na natin maaayos ito ngayon, miss. Mas mabuti sigurong sumama kayo sa truck ko para hindi kayo ma-stranded dito." Sa kabila ng pag-aalinlangan, wala nang ibang option si Amara. Tumango siya at kinuha ang kanyang bag. "Ayusin na lang natin ito bukas," sabi niya. Sumama siya kay Gideon sa kanyang truck, nagkukunwaring kalmado kahit labis ang inis sa sarili. Habang bumabagtas sila sa lubak-lubak na daan, napansin nilang lubog na sa baha ang ilan sa mga kalapit na kalsada. Kinailangan nilang huminto sa isang outpost para maghintay na humupa ang tubig. Sa mga oras na iyon, walang ibang mapupuntahan kundi magtiis na magkasama sa makitid na espasyo ng truck. Binuksan ni Gideon ang isang maliit na lampara sa dashboard, nagbibigay ng kaunting liwanag sa loob. "Pasensya na kung hindi ito kasing komportable ng kotse nyo," sabi ni Gideon, sumandal sa upuan at tumingin sa labas ng bintana. "Pero mas mabuti na rin dito tayo kaysa nasa baha." Hindi sumagot si Amara agad. Sa halip, tumingin siya sa kanya, pinag-aaralan ang kilos ng binata. Sa kabila ng malamig na ulan at kakulangan ng kaginhawahan, kalmado si Gideon. Para bang sanay ito sa ganitong sitwasyon, hindi iniinda ang hirap o pagod. Sa wakas, nagsalita rin siya. "Hindi ba't mahirap ang ganitong buhay?" Tanong ni Amara, bahagyang nakakunot ang noo. "Araw-araw nasa kalsada, nagtatrabaho ng pagod at..." Huminto siya, naalala ang mga usapan sa barangay tungkol sa kanya. "At harapin ang mga tao na lagi kang hinuhusgahan?" Tumingin si Gideon sa kanya, tila nag-isip bago sumagot. "Sanayan lang, miss. Kung masyado kong iintindihin ang iniisip ng iba, hindi na ako makakakilos. Para sa akin, ang mahalaga, ginagawa ko ang dapat kong gawin ng tama. Hindi naman mahalaga kung ano ang sasabihin nila." Natahimik si Amara. Hindi niya inasahan ang sagot na iyon. Sa pag-uusap nilang iyon, naramdaman niya ang bigat ng mga pinagdaanan ni Gideon at kung paano siya nanatiling matatag sa kabila ng lahat. Hindi ito tulad ng mga kilala niyang tao na tila hindi mabubuhay kung walang titulo, pera o posisyon. Si Gideon ay may kakaibang lakas, isang uri ng lakas na hindi nakabase sa material na bagay. "Ano ba ang pinaka-importante sa iyo, Gideon?" Tanong ni Amara, tila wala sa sariling lumalabas ang tanong. "Pamilya," maikling sagot ni Gideon. "Lahat ng ginagawa ko para sa kanila." Hindi na muling nagsalita si Amara. Sa gabing iyon, unti-unti niyang napansin ang lalim ng karakter ni Gideon. Ang bawat salita nito ay may bigat, may kahulugan. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito bilang higit pa sa isang simpleng truck driver. Isang tao na may pinaglalaban, may layunin, at higit sa lahat may integridad. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, muling bumalik si Amara sa kanyang dating pananaw. Nang makarating sila sa wakas sa kanilang lugar, agad siyang bumaba ng truck, nagpasalamat ng mabilis, at umakyat sa kanilang bahay. Sa likod ng kanyang isipan, pilit niyang tinatanggihan ang mga pagbabago sa kanyang damdamin. Ayaw niyang aminin sa sarili na mayroong naiiba kay Gideon. Sa halip, sinabi niya sa sarili na ang lahat ng nangyari ay isang gabing aksidente lamang. Walang saysay, walang kahulugan. Binaliwala niya ang nasaksihan, pinilit na kalimutan ang mga naging pag-uusap. Para kay Amara, kailangan niyang manatili sa kanyang paninindigan. Hindi niya hahayaan ang sarili niyang magbago ang pananaw sa level ng tao. Sa abalang araw sa garahe ni Mang Efren, abala ang mekaniko sa pag-aayos ng lumang truck ni Gideon.
Madalas siyang tumulong sa mga simpleng pagsasaayos, habang si Gideon ay abala naman sa iba pang bagay. Ngunit sa araw na ito, hindi sinasadyang marinig ng isa sa mga kaibigan ni Mang Efren ang usapan nilang dalawa. "Nako Efren, akala ko ba't driver lang siya?" tanong ni Mang Tino, ang kaibigan ni Efren na dumalaw sa garahe. "Sabi mo kasi, boss siya?" Napalingon si Mang Efren, bahagyang natigilan. Alam niyang sinadya ni Gideon na itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtatangkang magpaliwanag, hindi niya na itago ang totoo. Oo pero huwag mo nang masyadong isipin," sagot ni Mang Efren, ngunit halata sa tono ng boses niya na may tinatago siya. Si Gideon naman, bagamat hindi naririnig ang eksaktong sinabi, napansin ang pagbabago sa kilos ni Mang Efren. Sa mga sumunod na araw, unti-unti niyang napansin ang kakaibang tingin ng mga tao sa kanya. Parang may mga usap-usapan na hindi niya matukoy. Hindi man niya direktang tinanong si Mang Efren, alam niyang may nasabi ito na nagdulot ng pagkalat ng balita. Unti-unti, naramdaman ni Gideon na parang nag-iiba ang pakikitungo sa kanya ng mga kakilala. Mas magalang na ang iba, at ang ilan ay tila may pagkamangha sa tuwing makakausap siya. Hindi ito komportable para sa kanya, dahil nais niyang manatili sa mababang profile habang sinisikap niyang hanapin ang kanyang kapatid at alamin ang mga nangyari sa kanyang ama. Ayaw niyang maging sentro ng atensyon, lalo na sa sitwasyong mas marami pa siyang kailangang alamin. Isang hapon, habang nagpapahinga si Gideon sa labas ng garahe, dumating ang isa sa mga tauhan niya mula sa kumpanya sa Amerika. Si Mike, isang executive na kilalang malapit sa kanya, ay naglakbay patungong Pilipinas upang ipaalam ang krisis sa pamamahala ng Regal Sky Freight. "Gideon," wika ni Mike, hawak ang mga papeles na naglalaman ng mga financial reports. "We need you back. The board is having trouble making decisions without your leadership. There's a pending deal that requires your approval, and the management team is struggling." Napailing si Gideon, nilingon ang malawak na lansangan kung saan dumadaan ang mga truck at jeep. "Mike, I can't go back yet. I'm not done here." "But Gideon, this could affect the company's future. We're talking about a major acquisition that could..." Gideon raised his hand to stop him. "Mike, I understand. But there are things here that I need to finish first. It's not just about the company's future. It's about my family's past." Walang nagawa si Mike, kundi ang tumango. "I understand. But please, consider returning as soon as you can. The board's patience is wearing thin." Naiwang mag-isa si Gideon matapos umalis si Mike. Hindi niya maipaliwanag ang bigat ng desisyon, ang pagpili sa kanyang personal na misyon laban sa malaking responsibilidad bilang CEO. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para bumalik. Kailangan niya munang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang ama at kapatid bago siya makapagpatuloy. Samantala, sa ibang bahagi ng bayan, si Leah, ang kaklase ni Amara, ay tila nagkakaroon ng interes kay Gideon. Sa kabila ng simpleng pananamit at tahimik na kilos nito, nabighani si Leah sa pagiging misteryoso ni Gideon. Hindi tulad ng iba, si Leah ay hindi na-impluwensyahan ng chismis na kumakalat. Sa halip, napansin niya ang sipag at respeto na ipinapakita ni Gideon, at dito nagsimulang lumalim ang kanyang pagkagusto. Tuwing may pagkakataon, sinasadya ni Leah na mapadikit sa mga proyekto kung saan tumutulong si Gideon. Minsan, nagdadala siya ng pagkain sa barangay volunteers na ang pangunahing dahilan ay ang makita si Gideon. "Hi Gideon," bati ni Leah, may dalang tray ng pagkain. "Naalala ko kasi na halos hindi ka pa kumakain kanina." Tumingin si Gideon sa kanya, bahagyang nagulat. Salamat pero hindi mo naman kailangang gawin to." "Okay lang, saka gusto ko ring tumulong," sagot ni Leah, ngumingiti. "Nakita ko kung gaano ka kaseryoso sa pagtulong dito, kaya naisip ko, kahit papaano, dapat may tumulong din sa'yo." Bagamat hindi ito sinasabi ng harapan, ramdam ni Gideon ang damdamin ni Leah. Ngunit hindi niya binigyang pansin ang bagay na iyon. Sa kabila ng kabaitan ni Leah, alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon para sa kahit anong personal na relasyon.
Ang isip niya ay nakatuon pa rin sa kanyang misyon. Sa sumunod na mga araw, patuloy na kumalat ang mga usapan tungkol kay Gideon na di umano'y hindi karaniwang driver. Ngunit sa kabila ng mga bulong at tanong, nanatili si Gideon sa kanyang tahimik at simpleng paraan ng pamumuhay. Hindi niya hinayaang makagulo sa kanyang layunin ang mga intriga o ang lumalaking atensyon ng ilang tao. Nananatili siyang mapagpakumbaba, simple sa kilos, at nakatuon sa kanyang misyon na hanapin ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya. Sa malaking conference room ng munisipyo, natatanaw ni Amara ang pila ng mga volunteer at miyembro ng Youth and Labor Mobility Program. Itinayo ng kanyang ama ang programang ito upang mabigyan ng oportunidad ang kabataan ng San Antonio na magkaroon ng maayos na hanapbuhay at mahasa sa iba't ibang kasanayan. Ngunit ngayong umuwi siya mula sa Maynila, siya mismo ang inatasan ng kanyang ama na magbantay dito. Amara, sabi ng kanyang ama habang binabasa ang ilang papeles, gusto kong ikaw mismo ang tumutok sa proyektong ito. Panahon na rin para matutunan mo kung paano magtrabaho sa komunidad. Napabuntong hininga si Amara. But Dad, hindi ba't kaya namang gawin yan ng mga tauhan mo? May sarili akong mga plano. Tama na ang reklamo, sagot ng mayor, madiin ngunit may halong pag-aalala. Mahalaga ito, at saka may makakatulong naman sa'yo. Ilang araw ang lumipas, at doon niya nalaman kung sino ang tinutukoy ng kanyang ama, si Gideon. Nakatayo ito sa gilid ng entablado ng munisipyo, kausap ang ilang volunteer habang pinaplansa ang listahan ng mga dadalo sa orientation. Hindi siya makapaniwalang makakatrabaho niya ang binatang madalas niyang iwasan. Pero ano ang magagawa niya? Kailangan niyang tuparin ang atas ng kanyang ama. Sa simula, hindi maikakaila ang tensyon sa pagitan nila. Bagamat palaging magalang si Gideon, malamig ang pakikitungo ni Amara. Hindi siya sanay na humarap sa ganoong klaseng tao. Masipag, tahimik, ngunit halatang walang intensyong sumunod lang sa anumang kapritsyo niya. Gayunpaman, sa paglipas ng mga araw, napansin niyang iba ang liderato ni Gideon. Hindi ito palamura, hindi pasigaw, ngunit ramdam ang awtoridad at respeto sa bawat kilos. Napapansin niyang ang mga volunteer ay may tiwala sa kanya. Sinusunod siya nang walang pag-aalinlangan. Gideon, kailangan natin ng volunteers para sa cleanup drive bukas, sabi ni Amara habang binabasa ang listahan sa kanyang tablet. Oo, Miss Villamonte, sagot ni Gideon, nananatiling formal. Pero sa tingin ko, mas maganda kung magpatawag tayo ng meeting ngayong hapon para mapag-usapan na rin ang supplies. Pilit niyang itinatago ang kanyang pagkamangha. Sanay si Amara sa mga tao na nagpapasakop lang sa gusto niya, ngunit si Gideon ay hindi takot magmungkahi. At ang mas nakakagulat, tama ang mga sinasabi nito. Habang tumatagal ang kanilang pagtatrabaho ng magkasama, napansin ni Amara na hindi lang si Gideon ang nagbibigay ng respeto. Ang buong team ay malapit sa kanya. Tuwing darating ito sa barangay hall, may mga batang lumalapit para kamustahin siya. Ang mga matatanda ay nakangiti sa tuwing mababanggit ang pangalan niya. Hindi ito dahil sa posisyon o pera. Ito ay dahil sa kung paano siya makitungo sa tao. Isang gabi matapos ang mahabang araw ng trabaho, naabutan ni Amara si Gideon sa isang sulok, tinitingnan ang isang planong nakalagay sa puting board. Hindi siya lumapit agad. Pinagmasdan niya lang ito habang tahimik na nag-iisip. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napaisip siya. Bakit ganoon siya kaseryoso? Ano ba ang pinanggagalingan ng kanyang sipag? Sa mga araw na lumipas, unti-unting nababago ang kanyang pananaw. Sa kabila ng kanyang paninindigan noon na hindi maaaring magkatuluyan ang mga tao sa magkaibang level, natutuklasan niyang may ibang sukatan ng halaga. Isang sukatan na hindi nakabatay sa yaman o titulo, kundi sa puso, integridad at dedikasyon. Subalit, hindi lahat ay natutuwa sa pag-usad ng kanilang pagtutulungan. Si Ramon, na patuloy na sumusubaybay sa kilos ni Amara, ay nagsimulang makaramdam ng selos. Hindi niya matanggap na tila may tiwala na si Amara kay Gideon. Gumawa siya ng paraan upang masira ang reputasyon ni Gideon sa harap ng mga tao. Isang araw,
Habang nasa gitna ng isang community assembly, nagsalita si Ramon. Alam nyo, maganda ang layunin ng programang ito. Pero sigurado ba tayong nasa tamang kamay ang proyekto? Baka naman may mga tao dito na may tinatago? Lumingon si Gideon sa kanya, tahimik ngunit alerto. Hindi siya sumagot, ngunit halata sa mukha niya na hindi siya aatras. Si Amara naman ay napakunot noo. Hindi niya gusto ang tono ni Ramon, ngunit hindi rin siya sigurado kung paano sasagot sa ganitong sitwasyon. Kung talagang para sa kabutihan ang programa, dapat bukas tayo sa anumang tanong. Dagdag pa ni Ramon, nakangiti pero halata ang panunuya. Kilala ba talaga natin kung sino ang nagtatrabaho rito? Bagamat ramdam ni Gideon ang intensyon ng mga tanong ni Ramon, nanatili siyang kalmado. Tumayo siya at mahinahong nagsalita. Tama si Sir Ramon, dapat tayong maging bukas. Kung may mga tanong, handa akong sagutin ang lahat, ngunit sa tamang oras at lugar. Ang mahalaga sa ngayon, nagtutulungan tayo para sa ikabubuti ng bayan. Tumahimik ang lahat, at kahit si Ramon ay napatigil sa kanyang panunuya. Sa simpleng sagot ni Gideon, naipakita niya na hindi siya basta-basta magpapadala sa intriga. Napansin ito ni Amara. Sa kabila ng lahat ng chismis at paninira, hindi natitinag si Gideon. Sa mga oras na iyon, hindi niya maiwasang mapaisip. Bakit ba ganoon siya katatag? Bakit sa kabila ng lahat ng batikos, nananatili siyang kalmado at puno ng dignidad? Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagtatrabaho sina Amara at Gideon ng magkasama. Ngunit sa kabila ng pagkakakilanlan na kanilang naitatag, alam ni Amara na may bahagi pa rin ng kanyang puso na pilit niyang nilalabanan. Hindi pa siya handang tanggapin na ang taong tinignan niya noon bilang walang future ay nagiging isa sa pinakamahalagang tao sa paligid niya. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing iyon, pero higit pa roon ang lamig na nararamdaman ni Gideon. Nakaupo siya sa isang bangkong kahoy sa tabi ng garahe ni Mang Efren. Hawak ang isang lumang notebook na may sulat kamay. Hindi ito tungkol sa trabaho o proyekto. Ito ay isang listahan ng mga bagay na nais niyang gawin para sa bayan, para sa mga tao, at para na rin kay Amara. Subalit sa kabila ng kanyang mga plano, isang bagong balita ang umabot sa kanya. Balitang nagpapakita ng panibagong dagok sa kanyang reputasyon. Gideon, sabi ni Mang Efren habang tumabi sa kanya. May kumakalat na kwento na may iniwan ka raw na anak sa probinsya. Totoo ba ito? Natigilan si Gideon, halatang nagulat ngunit nanatili ang katahimikan. Alam niya kung sino ang nasa likod ng kwentong ito. Alam niyang si Ramon, sa sobrang selos, ay gumawa ng paraan upang masira ang tiwala ng mga tao sa kanya, lalo na si Amara. Hindi totoo yan, Efren, mahinang sagot niya. Wala akong anak, at lalong wala akong iniwang responsibilidad kahit saan. Pero, tumigil siya, huminga ng malalim, at pinagpatuloy. Hindi ko rin hahabulin ang issue. Alam kong hindi ko kontrolado ang sasabihin ng iba. Sa kabila ng kalmadong sagot ni Gideon, kitang-kita kay Mang Efren ang pag-aalala. Pero bakit hindi mo ito linawin? Bakit hinahayaan mo na lang silang maniwala sa maling impormasyon? Ngumiti si Gideon ng bahagya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Kapag nagpatol ako, lalo lang lalaki ang usapan. Mas mahalaga ang mga ginagawa ko kaysa sa mga kwento ng iba. Kung totoo akong may integridad, sa huli, ang mga tao rin ang makakakita ng katotohanan. Hindi na sumagot si Mang Efren. Alam niyang mabigat ang pasanin ni Gideon at alam din niyang mahirap labanan ang paninira ng isang taong tulad ni Ramon. Samantala, si Amara naman ay abala sa muling pag-aayos ng proyekto sa barangay. Ngunit kahit abala siya, hindi maiwasang makarating sa kanya ang kumakalat na kwento. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang inis. Isang masalimuot na halo ng galit at pagkadismaya. Bagamat hindi naman siya lubos na naniniwala sa kwento, hindi niya rin maalis sa isip ang posibilidad. Amara, ano bang problema? Tanong ni Lia, ang kanyang kaklase at malapit na kaibigan, habang nag-aayos ng mga dokumento sa opisina. Mukhang distracted ka. Wala, mabilis na sagot ni Amara. Naiinis lang ako sa mga tao na hindi marunong tumupad sa responsibilidad nila.
Napatigil si Leah. Teka, si Gideon ba ang tinutukoy mo? Dahil doon sa usapan tungkol sa anak niya? Hindi sumagot si Amara. Sa halip, tumayo siya at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mesa. Ngunit alam ni Leah ang sagot sa kanyang tanong. Alam mo, kung may duda ka, bakit hindi mo siya kausapin? Baka naman hindi totoo ang kumakalat na balita. I don't need to. Malamig na sagot ni Amara. Kung totoo man o hindi, hindi na mahalaga. Wala akong panahon para sa mga drama. Sa kabila ng kanyang matigas na paninindigan, nararamdaman ni Amara ang kaunting kirot sa kanyang dibdib. Alam niyang mali ang basehan ng kanyang galit. Ngunit sa halip na harapin ito, pinili niyang magpakabisi sa trabaho upang hindi na isipin pa ang sitwasyon. Si Gideon, sa kabilang banda, ay mas lalong tahimik. Alam niyang nasira na ang tiwala ni Amara. Alam niyang hindi siya hihinga ng paliwanag. Kaya't sa halip na ipilit ang kanyang panig, mas pinili niyang ipakita ang kanyang respeto sa ibang paraan. Nagpadala siya ng tulong sa proyekto, mga bagong kagamitan para sa mga volunteer, dagdag na pondo para sa mga aktibidad ng barangay, at ilan pang suporta na hindi na niya ibinalita. Ginawa niya ito ng tahimik, sa kabila ng paninira sa kanyang pangalan. Isang gabi, habang abala si Amara sa pag-audit ng mga pondo ng proyekto, napansin niyang may dumating na bagong batch ng supplies. Laking gulat niya nang makita ang halaga ng mga ito. Malaki at higit pa sa inaasahan. Leah, tawag niya. Saan galing ang mga ito? Hindi ko naman ito isinama sa budget. Ah, hindi ko rin alam, sagot ni Leah, tila nagulat rin. Baka may nag-donate ng lihim. May note dito pero walang pangalan. Ang nakalagay lang ay, para sa mas maayos na serbisyo ng barangay. Hindi man sigurado si Amara kung kanino galing ang mga iyon, may bahagi ng kanyang isip na nagsasabing si Gideon ang nagpadala. Ngunit hindi niya kayang kumpirmahin. Sa halip, tinanggap na lang niya ang mga donasyon ng walang tanong. Habang nagbibilang ng mga bagong kagamitan, hindi niya mapigilang mapaisip. Bakit pa rin tumutulong si Gideon kahit sinisira siya ng kwento? Bakit hindi nito kinontra ang balita? Ang mga tanong na ito ang bumabagabag sa kanya, ngunit hindi niya hinayaang makita ito ng iba. Ayaw niyang aminin, kahit sa sarili, na ang mga kilos ni Gideon ay nag-iiwan ng epekto sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nararamdaman ni Amara ang pagkalito sa kanyang damdamin. Ngunit sa kabila nito, pinili niyang magpatuloy na lamang sa trabaho. At kahit hindi niya inaamin, may bahagi sa kanyang puso na unti-unting nagkakaroon ng pagdududa sa mga paniniwala niya noon. Sa isang marangyang hotel sa lungsod, nagtipon-tipon ang pinakamahuhusay na negosyante, mga kinatawan ng lokal na pamahalaan, at iba't ibang leader mula sa iba't ibang industriya. Isa itong business forum na may layuning bigyan ng inspirasyon ang mga lokal na negosyo at ipakilala ang mga bagong inisyatibo sa logistics at supply chain. Sa paanyaya ng isang mataas na opisyal ng probinsya, inimbitahan ang mga Villamonte na dumalo. Ang mayor ay magbibigay ng pambungad na mensahe bilang kinatawan ng lokal na pamahalaan, at si Amara, bilang bahagi ng Youth and Labor Mobility Program, ay aasiste sa programa. Dumating si Amara kasama ang kanyang ama, naka-blazer at bihis na bihis. Sanay siya sa ganitong mga kaganapan, ngunit ang araw na ito'y tila mas espesyal. Mula sa bulwagan, kitang-kita ang mga pangalan ng mga tagapagsalita sa entablado, at isa sa mga ito ang umagaw ng kanyang pansin. Mr. Gideon Reyes, CEO, Regal Sky Freight. Naku Amara, bulong ng isang kasamahan niya sa proyekto. Napakalaki pala ng kumpanyang ito. Narinig ko, sila ang isa sa mga pinakamalaking logistics network sa Amerika. Kung tama ang impormasyon ko, daan-daan ang mga truck nila at milyon ang kita bawat taon. Hindi umimik si Amara. Hindi siya sigurado kung ang Gideon Reyes na ito ay ang parehong Gideon na kilala niya sa San Antonio. Ngunit sa ilang sandali, nakita niya itong pumanhik ng entablado. Ang pamilyar na postura, ang simpleng estilo ng pananamit, ito'y walang iba kundi si Gideon. Napatingin siya sa kanyang ama, na halatang nagulat din. Anak, siya ba'y...
Tanong ng mayor, ngunit hindi na niya natapos ang tanong dahil bigla nang nagsimula si Gideon magsalita. Sa kanyang talumpati, ikinuwento ni Gideon ang pinagmulan ng Regal Sky Freight, isang logistics company na nagsimula sa maliit na negosyo ng kanyang yumaong ama sa Amerika. Mula sa simpleng pagdadala ng mga pananim mula sa farm patungo sa mga pamilihan, pinalawak niya ito upang maging isang pandaigdigang kumpanya. Ngunit hindi lang tungkol sa negosyo ang sinabi ni Gideon, ibinahagi rin niya ang kanyang personal na misyon. Bumalik ako sa Pilipinas, ani Gideon. Hindi lamang para sa negosyo, kundi para sa personal na layunin. Ang aking ama, na pumanaw dahil sa isang aksidente sa probinsya, ang nagturo sa akin ng halaga ng pagtutulungan at pagpapakumbaba. I wanted to understand where I came from, to reconnect with the land and the people who once supported my family. Habang nagsasalita si Gideon, ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang mga salita. Ang simpleng truck driver na dating napapansin lamang sa kalsada, ngayon ay nasa harap ng mga pinakamahuhusay na negosyante sa rehiyon, pinag-uusapan ang kanyang tagumpay at layunin. Hindi maiwasang magbulungan ang mga tao sa likod. Iyon ba talaga si Gideon Reyes na nasa barangay natin? Tanong ng isa. Kung alam lang natin na CEO pala siya. Ang iba'y napalingon kay Amara, na noon ay nakaupo sa gilid, tahimik at tulala. May ilang nagtatanong, hindi ba't siya ang madalas na nanlait kay Gideon? Paano kaya niya ngayon haharapin ang katotohanan? Natapos ang talumpati ni Gideon sa isang malakas na palakpakan. Habang bumababa siya ng entablado, naglakad siya diretso sa audience at tumingin ng saglit kay Amara. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit sa mga mata niya, walang halong panunumbat o galit. Simpleng ngiti lang ito, isang ngiti ng pag-unawa at pagpapatawad. Si Amara naman ay nanatili sa kanyang upuan, tila hindi makagalaw. Sa kanyang isipan, nagbabalik ang lahat ng pagkakataong nilait niya si Gideon. Ang sinabi niyang walang future, ang pagdedma niya sa tulong nito, at ang kawalan niya ng tiwala. Ngayon, ang taong iyon pala ay isang matagumpay na negosyante, isang leader na hinahangaan ng lahat. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sarili sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ng forum, nagmamadali si Amara na umalis. Hindi niya kinaya ang mga bulong-bulungan at tanong ng mga tao. Pagdating niya sa bahay, diretso siyang pumasok sa kanyang kwarto at hindi lumabas ng ilang araw. Ang dati niyang tiwala sa sarili ay parang naglaho. Ang ideya na ang taong minamaliit niya noon ay mas matagumpay kaysa sa lahat ng kanyang kilalang tao ay isang bagay na hindi niya matanggap. Habang nasa kwarto, iniisip niya kung paano niya haharapin si Gideon. Dapat ba siyang humingi ng tawad? Ngunit paano? Paano niya maiaangat muli ang kanyang dignidad matapos ang lahat ng kanyang nagawa? Sa mga araw na iyon, napuno ng pagkalito at pagsisisi ang kanyang isipan. Ang mundo niyang kilala niya noon ay tila bumaliktad at siya ay naiwang naghahanap ng sagot sa tahimik na kwarto. Pagkalipas ng ilang linggo ng pag-iwas sa lahat ng kaganapan sa paligid niya, si Amara ay nanatili sa bahay, malayo sa mga bulong-bulungan ng komunidad at sa anumang social events na dati niyang kinagigiliwan. Ang dating masiyahing anak ng mayor ay tila naging tahimik, bihira ng ngumiti at madalas nakaupo lang sa kanyang kwarto, nakatitig sa lumang diary na dati niyang sinusulatan. Ngunit sa mga araw na iyon, hindi kasiyahan ang pumupuno sa kanyang mga pahina, kundi mga salitang puno ng pagsisisi. Habang binubuksan niya ang ilang lumang pahina, tumambad sa kanya ang mga kwento ng dating buhay niya. Mga party, mamahaling regalo, at ang walang katapusang pagtanggap ng papuri mula sa mga tao. Ngunit sa ngayon, lahat ng ito'y tila walang halaga. Sa kanyang isipan, muling sumulpot ang imahe ni Gideon, ang lalaking dating tinitignan niya bilang isang simpleng truck driver lamang. Ang parehong lalaki na minsan na niyang nilait, ngunit ngayon napatunayan niyang higit pa ang halaga kaysa sa kayamanang material. Amara, tawag ng kanyang yaya, si Manang Bining, mula sa labas ng kwarto. Magpahinga ka na at kumain. Huwag mo namang isarado ang sarili mo sa mundo. Napabuntong hininga si Amara, ngunit nanatili siyang nakatitig sa diary.
Ilang araw na niyang pinag-iisipan kung paano niya masisimula ng isang hakbang patungo sa pagpapakumbaba. Alam niyang may dapat siyang gawin. Sa unang pagkakataon, nagdesisyon siyang isulat ang lahat ng kanyang nararamdaman. Nagsimula siyang sumulat ng liham para kay Gideon, isang mahabang sulat na punong-puno ng paghingi ng tawad at pag-amin ng kanyang pagkakamali. Sa bawat salita, naramdaman niya ang bigat ng mga taon ng pagiging mapanghusga at mapagmataas. Sa bawat pangungusap, nagbabalik ang mga alaala ng kanilang mga pagtatagpo, ang kanyang matataas na tingin, ang masakit na salita na binitiwan niya, at ang paulit-ulit na pagtanggi sa kabutihan ni Gideon. Napapikit siya, naramdaman ang kirot ng pagsisisi. Nang matapos niya ang liham, maingat niyang nilagay ito sa isang sobre at ipinasok sa mailbox ni Gideon. Habang ginagawa ito, isang simpleng dasal ang kanyang binulong. Sana, tanggapin niya ang aking paghingi ng tawad. Ngunit makalipas ang mga araw, walang tugon na dumating. Walang sagot mula kay Gideon. Sa halip, ang balita ay malinaw. Umalis na siya ng bansa at bumalik na sa Amerika upang harapin ang kanyang negosyo. Bagamat nalungkot si Amara, ginamit niya ang pagkakataong ito upang magsimulang muli. Alam niyang hindi niya maaaring burahin ang nakaraan, ngunit maaari niyang gawing mas makabuluhan ang kasalukuyan. Tumigil siya sa mga dating aktibidad na puro luho at kasosyalan lamang. Sa halip, pinili niyang sumali sa mga outreach missions ng simbahan at ng lokal na komunidad. Dito niya natutunang maglingkod ng walang inaasahang kapalit. Isang araw sa isang malayong barangay, habang tumutulong siya sa pamimigay ng pagkain, may lumapit na isang matandang babae na may dalang basket ng mga gulay. "Iha, salamat sa pagpunta niyo rito. Alam naming hirap din kayong makarating, pero napakalaking tulong nito para sa aming mga bata." Napangiti si Amara. "Walang anuman po, Nay. Natutunan ko pong ang tunay na halaga ng tulong ay hindi lang sa kayamanan, kundi sa malasakit sa isa't isa." "Napakabuti ng puso mo, Iha," sagot ng matanda. "Siguradong may pinagmanahan ka." Hindi na lamang sumagot si Amara, ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi niya ito ginagawa para purihin. Ginagawa niya ito para sa sariling pagbabago. Ang bawat araw na ginugugol niya sa mga outreach missions ay nagdadala ng panibagong aral. Ang bawat kwento ng hirap at pagsusumikap ng mga tao sa barangay ay nagturo sa kanya ng mas malalim na pananaw. Napagtanto niya na hindi sa estado ng buhay nasusukat ang pagkatao ng isang tao, kundi sa kanilang kakayahang magbigay ng malasakit at tulong sa kapwa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang napagtanto ang kanyang pagiging mapanghusga noon. Ang pananaw niya kay Gideon ay isang malaking pagkakamali na ngayon ay nagsilbing aral para sa kanya. Bagamat hindi niya maibalik ang nakaraan o mapilit si Gideon na patawarin siya, ginamit niya ang kanyang nararamdaman upang magpatuloy sa mabuting landas. Minsan, habang nag-aayos siya ng mga dokumento para sa susunod na outreach project, napansin niyang may isang volunteer na hawak ang isang artikulo tungkol kay Gideon. Sa artikulong iyon, makikita ang tagumpay ng Regal Sky Freight at ang pagsusumikap ni Gideon upang palawakin ang negosyo at tumulong sa iba't ibang organisasyon sa Amerika. Napangiti si Amara habang binabasa ito. Hindi na siya nakaramdam ng galit o inggit. Sa halip, naramdaman niyang tama ang desisyon ni Gideon na bumalik sa kanyang mundo at ituloy ang misyon niya doon. Bagamat hindi sila magkasama ngayon, alam ni Amara na ang naging karanasan nila ni Gideon ay isang mahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay. Nagsilbing salamin si Gideon upang makita niya ang kanyang sariling mga kahinaan at upang baguhin ang kanyang landas. At sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, nahanap niya ang lakas ng loob upang harapin ang hinaharap ng may mas bukas na puso at mas mapagkumbabang pananaw sa mundo. Pagkalipas ng isang taon, malaki na ang ipinagbago ng buhay ni Amara. Mula sa isang dalagang kilala sa pagiging sosyalera at pihikan, siya ngayon ay kilalang advocate ng youth employment. Sa tulong ng kanyang pamilya at mga bagong kakilala, naitatag niya ang isang non-governmental organization na tinawag niyang Kalinangan. Layunin nitong bigyan ng oportunidad ang mga kabataan sa San Antonio
at karatig lugar na magkaroon ng maayos na edukasyon, pagsasanay at trabaho. Hindi na ito tungkol sa pananatili sa karangyaan, kundi sa pagbibigay ng mas makabuluhang ambag sa lipunan. Sa Kalinangan, naging bahagi ng kanyang core team ang ilan sa mga dating kaibigan ni Gideon na kilala niya noong panahon ng kanilang community project. Sila ang tumulong sa pagpaplano ng mga programa at sa paghahanap ng mga sponsor. Dahil sa mahusay na pamamahala at dedikasyon, mabilis na naging kilala ang Kalinangan sa mga business circles. Hindi nagtagal, nakatanggap sila ng imbitasyon upang maging bahagi ng isang business summit sa Makati kung saan ipapakilala ang mga innovative partnerships sa pagitan ng NGOs at mga negosyo. Dahil sa ganda ng reputasyon ni Amara bilang pinuno ng Kalinangan, naatasan siyang maging MC ng event. Ito'y isang pagkakataon upang maipakita niya ang kakayahan niya sa harap ng mas malawak na audience, mga CEO, entrepreneurs, at community leaders mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa umaga ng summit, abala si Amara sa pagrerepaso ng mga pangalan ng mga speaker at sponsors. Nang mabasa niya ang pangalan ni Gideon Reyes sa listahan, natigilan siya. Matagal na mula noong huling pagkikita nila, ngunit sa sandaling ito, hindi niya naramdaman ang dating kaba o takot. Sa halip, ngumiti siya at naisip, muli ko na naman siyang makikita. Sana maayos na kaming mag-usap. Dumating ang oras ng event. Sa malawak na conference hall, puno ng kumpiyansa si Amara habang ini-introduce ang mga speaker. Nang banggitin niya ang pangalan ni Gideon, mas naging maingat siya sa kanyang tono. Ladies and gentlemen, please welcome our next speaker, Mr. Gideon Reyes, CEO of Regal Sky Freight. Tumayo si Gideon, bihis sa simpleng navy blue suit at marahang ngumiti sa lahat. Nagpalakpakan ang mga tao habang umaakyat siya ng entablado. Nang dumaan siya sa tabi ni Amara, bahagya silang nagpalitan ng tingin. Isang maikling ngiti ang ibinigay niya sa kanya na agad niyang sinuklian. Walang drama, puro respeto. Habang nagsasalita si Gideon, hindi mapigilan ni Amara ang magbalik tanaw sa mga naging interactions nila noon. Sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, ang kanilang kwento ay nagturo sa kanya ng maraming bagay. Ngayon, kitang-kita niya kung paano napanatili ni Gideon ang kanyang dignidad at integridad sa kabila ng mga intriga noon. Matapos ang speech ni Gideon, bumaba siya ng entablado at lumapit kay Amara. Amara, bati niya, nakangiti. Maganda ang event na to. Congrats sa Kalinangan. Salamat, Gideon, sagot ni Amara, hindi na kinakabahan tulad ng dati. Ang galing rin ng presentation mo. I'm glad you were able to come. Sa simpleng palitan ng salita, nawala ang dating tensyon. Hindi na sila nagtalo o nagpatutsadahan. Ang dating pagkakaiba ng estado at pananaw ay tila napalitan ng bagong respeto sa isa't isa. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang palitan nila ng mensahe. Walang pilit, walang biglaan. Sa bawat pag-uusap, mas lalong nagiging malinaw na pareho na silang nagbago. Mas naging bukas sa mga ideya, mas naging handang makinig, at mas naging maunawain. Hanggang isang gabi, matapos ang isang maliit na dinner meeting para sa Kalinangan, biglang napatanong si Amara kay Gideon. Sa totoo lang, Gideon, bakit mo ako pinatawad? Tumigil si Gideon, sumandal sa upuan, at tumingin sa kanya. Dahil alam kong kaya mong magbago, hindi ko kailangang pilitin ka o parusahan. Alam kong darating din ang panahon na makikita mo ang mga bagay ng mas malalim. At tama naman ako, hindi ba? Napangiti si Amara, bahagyang tumango. Salamat, Gideon. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong mo sa akin, kahit noon pa. Mula sa simpleng palitan ng salita, nagsimula ang muling pagkakaibigan. Hindi ito biglaan. Unti-unti, sa bawat proyekto, sa bawat pag-uusap, at sa bawat pag-alala ng nakaraan, mas naging malapit sila. Hindi dahil sa lumang damdamin o pilit na pagbabalikan. Ang kanilang relasyon ngayon ay nakatayo sa bagong pundasyon. Respeto, pagkakaunawaan, at ang parehong layuning magbigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang komunidad.
Sa isang matahimik na umaga sa lungsod, natanggap ni Amara ang isang email mula kay Gideon. Ang paksa ng mensahe ay simple, Coffee Meeting Proposal. Sa nilalaman nito, nais ni Gideon na magkausap sila tungkol sa posibleng partnership ng Kalinangan at Regal Sky Freight para sa mga proyektong magpapalawak ng oportunidad sa kabataan. Bagamat sanay si Amara sa mga ganitong usapan, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Ang huling pagkakataon na nag-usap sila ay sa isang summit kung saan muling nag-cruise ang kanilang landas. At mula noon, unti-unti nang nawala ang dating tensyon sa pagitan nila. Ngunit ang ideya na magkikita sila ng mas personal, sa isang mas kaswal na setting, ay tila kakaiba para kay Amara. Dumating siya sa isang cozy coffee shop na kilalang tahimik at hindi masyadong matao. Naka-jeans lang siya at simpleng blouse, malayo sa dating formal niyang estilo. Nakaupo na si Gideon sa isang mesa sa may bintana, abala sa pagtingin ng mga papeles. Nang makita siya ni Gideon, agad itong ngumiti at tumayo upang batiin siya. Amara, bati nito, sabay abot ng kamay. Salamat at nakapunta ka. Of course, sagot niya, bahagyang ngumiti. I'm curious to know more about your proposal. Umupo sila sa mesa at nagsimula ang pag-uusap. Malinaw at maayos ang mga plano ni Gideon. Iminungkahi niyang gamitin ang logistics network ng Regal Sky Freight upang mas mabilis na maiparating ang mga donasyon at training materials sa mga remote areas na tinutulungan ng Kalinangan. Sa bawat detalye na binabanggit niya, tahimik na nakikinig si Amara, namangha sa kung gaano kahusay ang kanyang mga ideya. Ngunit sa likod ng profesional na diskusyon, napansin niya ang isang bagay na hindi niya inasahan. Si Gideon ay tila mas kalmado, mas masayahin, at hindi na tulad ng dati niyang nakikita na tahimik at seryoso. Marahil ito ang tunay na Gideon, ang taong puno ng tiwala sa sarili, ngunit nananatiling mapagpakumbaba. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, napansin ni Gideon na iba na si Amara. Hindi na siya ang dating mapagmataas at palaging nakatingin sa sarili lamang. Ang mga tanong niya ngayon ay mas makabuluhan, mas may lalim. Ang mga mungkahi niya ay nagpapakita ng malasakit sa mga benepisyaryo ng kanilang mga proyekto. Sa isip ni Gideon, ang Amara na ito ay isang taong karapat-dapat ng tawaging partner, hindi lamang sa trabaho, kundi pati sa muling pagbubuo ng kanilang pagkakaibigan. Gideon, ani Amara habang iniinom ang kanyang kape, gusto ko lang sabihin na nai-impress ako sa mga plano mo, and I really think this partnership could do a lot of good. Salamat, sagot ni Gideon, nakangiti. I think the same. We have a lot of potential together. Sa mga sumunod na linggo, naging madalas ang kanilang pag-uusap. Hindi lamang sa mga meetings, kundi pati na rin sa mga simpleng tawagan at pagpapalitan ng mga ideya sa email. Ngunit isang bagay ang kapansin-pansin. Hindi na nila binabalikan ang nakaraan. Para bang pareho nilang napagkasunduan, kahit hindi sinasabi, na ang mahalaga ay ang ngayon at kung paano sila makakapagtrabaho ng maayos para sa mas mataas na layunin. Isang gabi, inimbitahan ang dalawa sa isang gala dinner ng isang kilalang charity foundation. Sa piling ng mga kilalang negosyante at advocates, parehong nagningning sina Amara at Gideon. Ngunit habang nasa kalagitnaan ng kasiyahan, may isang sandali na hindi inaasahan ni Gideon. Lumapit si Amara sa kanya, hawak ang isang baso ng champagne at tumigil sa kanyang harapan. Gideon, simula ni Amara, bahagyang pinayuko ang ulo bago muling tumingin sa kanya. May gusto akong sabihin. Nakatingin si Gideon, hinihintay ang susunod na salita. May bahagyang alingas-ngas sa paligid mula sa mga panauhin, ngunit tila huminto ang oras para sa kanilang dalawa. Matagal ko nang gustong gawin ito, sabi ni Amara, kita sa kanyang mga mata ang kaseryosohan. I want to apologize for everything. I was wrong about you, about so many things. At sa lahat ng nasabi ko noon, I'm truly sorry. Sa unang pagkakataon, harap-harapan niyang inamin ang kanyang pagkakamali. Hindi na niya tinago ang nararamdaman, at sa pagkakataong ito, walang alinlangan ang kanyang tinig. Si Gideon,
Bagamat bahagyang nagulat, ay hindi nagdalawang isip. Tumango siya, ngumiti, at nagsalita. Amara, sabi niya, inilapit ang kamay sa kanyang balikat. Thank you for saying that. And I accept your apology. Isang simpleng sagot, ngunit sapat na para kay Amara. Sa wakas, naibsan ang bigat sa kanyang dibdib. Sa gabing iyon, wala nang nanatiling hidwaan. Ang dating tensyon ay tuluyang napalitan ng tahimik, ngunit matibay na pagkakaunawaan. Sa simpleng yakap at ngiti ni Gideon, alam ni Amara na nabuksan na ang pinto ng tunay na pagkakaibigan. At sa pinto na iyon, maaaring may bagong simula. Isang simula na puno ng respeto, pagkakaunawaan, at marahil, isang mas malalim pang koneksyon. Lumipas ang mga buwan, at mas lalo pang lumalim ang pagkakaibigan ni Amara at Gideon. Sa kanilang bawat proyekto para sa kalinangan, naging masaya at puno ng makabuluhang gawain ang kanilang pagsasama. Madalas silang magtulungan sa pag-aayos ng mga logistics para sa outreach, at sa bawat tagumpay, kasabay na rin ang pagbuo ng mga alaalang puno ng tawanan at kwentuhan. Amara, tingnan mo ito, sabi ni Gideon, tinuturo ang malaking mapa na nakapaskil sa pader ng kanilang opisina. Kapag natuloy itong partnership natin sa bagong sponsors, makakarating tayo sa mga lugar na hindi pa natin naaabot. Tumango si Amara, hindi maitatago ang kanyang kasiyahan. Alam mo, Gideon, minsan hindi ko maisip na magiging bahagi ako ng ganito. Dati, puro lang ako social na events at shopping. Ngayon, mas masaya ako dito, sa mga ganitong klase ng trabaho. Siguro dahil ngayon, alam mo na kung ano ang tunay na mahalaga. Sagot ni Gideon, nakangiti. At totoo nga, hindi lamang mga proyekto ang nagbago kay Amara. Ang kanyang pamumuhay ay unti-unting naging mas simple, mas makabuluhan. Madalas siyang sumama kay Gideon sa mga lakad na dati hindi niya magawang iisipin. Kapag bumibisita sila sa malalayong barangay, natututo siyang maglakad sa ulan, mag-jeep kahit siksikan, at kumain sa mga karinderya na dati iniiwasan niya. Gideon, totoo ba ito? Dati-dati, hindi ako pumapayag kumain sa ganito, sabi ni Amara habang may hawak na platitong puno ng pansit canton. Napatawa si Gideon. Anong totoo? Na ang pansit canton ang pinakamahalaga sa lahat ng meals? Napatawa na rin si Amara. Hindi! Hindi ko akalaing masarap pala ang pagkain dito. At higit sa lahat, ang saya palang makasama ang mga tao ng walang arte. Yan ang sinasabi ko, sagot ni Gideon, nakatingin sa kanya. Minsan, ang pinakamalaking yaman ay yung mga bagay na hindi mo binibili, kundi nararanasan. Sa bawat biyahe nila, mas lalo silang naging komportable sa isa't isa. Ngunit kahit na napalapit sila ng husto, hindi nila kailanman pinag-usapan ang mas malalim na damdamin. Hanggang sa dumating ang isang business trip sa Japan, isang paglalakbay na magbabago sa kanilang kwento. Pagkarating nila sa Kyoto, napunta sila sa isang tahimik na lugar malapit sa lawa, kung saan maliliit ang mga alon at napaliligiran ng mga cherry blossoms. Habang umiinom ng kape, nag-usap sila tungkol sa kanilang mga plano sa kalinangan, pati na rin ang mga posibilidad ng pagsuporta sa ilang environmental projects. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, tumahimik si Amara. Nag-aalangan siyang magsalita, ngunit sa bandang huli, nagpa siyang sabihin ang matagal na niyang nararamdaman. Gideon, simula niya, nakatingin sa kape. Alam ko, maraming beses na akong nagkamali sa'yo noon. Pero sa lahat ng pinagdaanan natin, natutunan kong makita ang mundo sa ibang paraan. Natutunan ko kung ano ang tunay na halaga ng tao. At sa pagkakataong ito, gusto kong sabihin na handa akong mahalin ka kahit na hindi ka CEO, kahit na wala kang titulo, kahit na wala kang yaman. Dahil ikaw ang nagpakita sa akin ng tunay na halaga. Napatingin si Gideon sa kanya. Ilang segundo itong natahimik, ngunit makikita sa mukha niya ang pagkagulat at kasiyahan. Sa bandang huli, ngumiti siya at may bahagyang tawa sa kanyang boses. Ngayon ko lang narinig yan sa'yo, at totoo na. Napangiti si Amara, na wala ang kaba sa dibdib niya. At sa simpleng sandaling iyon,
Naging malinaw na hindi lang pagkakaibigan ang namamagitan sa kanila, kundi isang pagmamahalang matagal na nilang pinipigilan. Mula sa araw na iyon, opisyal na silang magkasintahan. Ngunit hindi nila ito ipinagsigawan sa lahat. Pinili nilang gawing pribado ang kanilang relasyon, malayo sa mga mata ng mga usisero at tsismis. Sa bawat proyekto, sa bawat maliit na sandali, mas tumibay ang kanilang samahan. Hindi nila kailangang ipakita sa iba ang kanilang nararamdaman dahil sapat na ang alam nilang dalawa na sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, natagpuan nila ang isa't isa sa tamang panahon at sa tamang paraan. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, muling nanumbalik ang liwanag sa buhay ni Amara at Gideon. Makalipas ang 2 taon ng tahimik ngunit masaya nilang relasyon, nagdesisyon silang gawing opisyal ang kanilang pagmamahalan. Ang araw ng kanilang kasal ay hindi marangya tulad ng dati nilang nakasanayan. Sa halip, pinili nilang magdaos ng isang simpleng seremonya sa bundok ng Benguet. Sa gitna ng malawak na tanawin ng mga palayan at malamig na simoy ng hangin, nagtipon ang kanilang mga malalapit na kaibigan, pamilya, at mga naging katuwang nila sa kanilang advokasya. Walang engrandeng dekorasyon, walang mamahaling kasuotan, ngunit ramdam ng lahat ang init ng pagmamahal at taos-pusong kasiyahan. Habang naglalakad si Amara patungo sa altar na gawa lamang sa kahoy at napapalamutian ng sariwang bulaklak, hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi niya kailanman naisip noon na ang taong dating kanyang minamaliit ay magiging pinakamahalagang tao sa buhay niya. Si Gideon, nakatayo roon sa harapan, suot ang simpleng barong, ngunit taglay ang isang ngiting walang kapantay. Tumingin siya kay Amara ng may pagmamalaki at pagmamahal, at sa sandaling iyon, alam nilang parehong tama ang kanilang desisyon. Sa kanilang mga sumpaan, hindi lamang pagmamahalan ang binigyang diin nila. Pinangako rin nila sa isa't isa na patuloy silang magsisilbi sa komunidad. Si Amara ay muling nagbigay ng pangako. Gideon, ang buhay ko noon ay puno ng labis na pag-aalala sa sarili lamang. Ngunit simula nang makilala kita, natutunan kong ang tunay na yaman ay ang kakayahang tumulong sa iba. Pangako ko sa'yo, hindi lamang pagmamahal ang iaalay ko, kundi ang patuloy na paglilingkod sa kapwa. Tumango si Gideon at sa kanyang sagot, ramdam ang pagiging simple ngunit puno ng sinseridad. Amara, mula sa araw na nakita kita sa palengke hanggang sa mga sandaling nagtulungan tayo para sa kalinangan, natutunan ko ring mas lalong maniwala sa puso ng tao. Hindi na mahalaga kung CEO man ako o hindi. Ang mahalaga, magkasama tayong nagsisilbi para sa mas mataas na layunin. Pagkatapos ng kasal, sa tulong ng kanilang mga kaibigan at supporters, itinayo nila ang Amara Gideon Learning Farm. Nasa paanan ito ng bundok na palilibutan ng mga puno at malalawak na palayan. Dito, nagsimula silang magturo ng entrepreneurship at leadership sa mga kabataan ng San Antonio. Hindi lamang negosyo ang kanilang tinuturo, pinapahalagahan din nila ang pagbibigay pugay sa tradisyonal na agrikultura, respeto sa kalikasan, at ang kahalagahan ng pagkakaisa sa komunidad. Sa bawat batch ng mga estudyanteng dumadaan sa kanilang programa, mas lalong lumalakas ang suporta ng bayan. Ang mga dati nag-aalinlangan kay Gideon ay ngayon buong puso nang tumatanggap sa kanya, hindi bilang CEO ng isang malaking kumpanya, kundi bilang isang taong may puso. Ang kanyang pagiging mapagkumbaba at ang dedikasyon niyang tumulong sa iba ay naging inspirasyon ng marami. Gideon, wika ni Mang Efren isang araw habang tinuturuan ang mga estudyante sa farm. Alam mo, iba na talaga ang tingin ng bayan sa'yo. Kung noon, truck driver ka lang sa paningin nila, ngayon, ikaw na ang modelo ng tao na kahit simple ang simula, kayang gumawa ng malaking pagbabago. Ngumiti si Gideon, itinabi ang mga papeles na hawak. Ang totoo, Efren, hindi naman tungkol sa kung paano ako tinuturing ng iba. Ang mahalaga sa akin, nagagawa ko ang tama para sa kapwa. Kung tumutulong sila, siguro dahil natutunan nilang makita ang halaga ng pagkakaisa at pag-asa. Habang abala sila sa farm, unti-unti ring nagbago ang landas ng pamilya ni Amara. Ang kanyang ama,
si Mayor Villamonte ay nagretiro na upang maglaan ng mas maraming oras sa pamilya at sa simpleng buhay sa probinsya. Iniwan niya ang posisyon sa lokal na pamahalaan ng may pagmamalaki. Alam niyang ang kanyang anak ay nagpapatuloy ng advokasiyang sinimulan ng kanilang pamilya. Si Amara ay nahalal bilang konsehal at ginamit ang kanyang bagong posisyon upang suportahan pa ang mga programang pangkabataan at pangkalikasan. Amara, sabi ng kanyang ama sa isang hapunan ng pamilya, masayang-masaya ako kung nasaan ka ngayon. Ang pangarap ko noon ay maging matagumpay ka sa kahit anong larangan. Pero mas mataas pa ang nagawa mo. Nakatulong ka sa napakaraming tao. Dad, sagot ni Amara, ikaw ang nagturo sa akin kung paano maglingkod. Si Gideon ang nagturo sa akin kung paano magpakumbaba. Kaya kung ano man ang narating ko, hindi ito sa akin lang. Sa inyo rin ito. Sa bawat araw, sa bawat proyektong kanilang sinimulan, si Amara at Gideon ay nanatiling tapat sa kanilang layunin. Hindi ang kasikatan o yaman, kundi ang tunay na pagbabagong nagsisimula sa puso. Sa simpleng buhay na puno ng malasakit at pag-ibig, nahanap nila ang kaligayahan na hindi kayang tumbasan ng anumang material na bagay. Nagtapos ang kanilang kwento sa tamang panahon, hindi sa pagyaman, kundi sa pagmamahal na tapat at taos-puso.